the Capitol Park and Lagoon, a provincial park located in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. One of the features of the park are matching sculptures depicting a woman standing alongside a water buffalo and that of a man pulling another water buffalo. The sculpture, so tingnan natin to ha, yung woman tapos water buffalo. Okay? And that a man pulling, so tatlo. Woman standing alongside water buffalo, that man pulling another water buffalo. The sculpture are located in the northern and southern ends of the lagoon. These figures were executed by Italian sculptor Francisco Ricardo Montijo. Also did the sculpture of the Metropolitan Manila Theater in the University of the Philippines, Visayas, Iloilo Campus, UP Visayas. Okay, Iloilo. Guillermo Tolentino also contributed a sculpture of the figures. Okay, kailan ba siya? Area nito ay 3 hectare. Malaki? So malaki para to. 3 hectare? 3 hectare. Tapos, okay. Okay. Ayun, so 3 hectare. Yun lang. So kasi ang pagka 3 hectare. So ibig sabihin ganito na pala kalaki yung yung sinasaka naming dati, nyugan. Di ba? Maliit lang pala kasi ang akala ko dati napakalaki, napakalawak. Kaya pag ako'y nautusan, ayoko. Mautusan ako na manguha ng kung ano, mga gulay, nyugo, ano pa man, saging. Anyway, so yun lang, attraction and landmarks. Open all year. Pero hindi sa sinabi kong kailan. Yan o. Since hindi na sa araw ngayon, gabi na, sa ibang view, kaya i-focus na natin yung mga hagala. Ang kanyang itsura. Hindi paano ba to? Yan lang Popular activities at the park include jogging aerobics. Jogging aerobics is called dance rehearsals, promenading, harness in martial arts practice, and feeding the tilapias of the lagoon. The main landmark is the park. In the park is the Negros Occidental Provincial Capitol Building. It is the official seat of the governor of the province. As different government agent offices in the province serving its 13 cities and municipalities are also located in the vicinity of the park. The first Panaad San Negros Festival, also known as the Panaad Festival, was held here in a 3-day affair in 1993 that began April 30. Okay. So yun na. Bali, ko na kayo dito, itutur ko na lang hitsura sa loob. Tapos siyempre, basahin din pala natin yung mga bawal. Ganun yun Every time na papasok tayo sa isang lugar, huwag natin kalimutang basahin yung mga do's and don'ts. Para iwas multa, at hindi ka makaka-offend sa mga taga rito. Tawag doon, respect. Okay. Notice is hereby, prohibited acts: urinating, spitting, and defecating anywhere in the anywhere in the public places. Failure to clean up or store. Failure to clean up or store non-segregated wastes. Throwing of cigarette butts, food wrappers, any form of waste anywhere other than the designated. Basa lang pag may time, Kaya nang bahala magbasa dyan. Nangyari sa ko, flashlight. Okay. So gusto kong magsimula sa labas. Papakita ko sa inyo yung lugar. Paano itsura. Sayang lang yung mga gusali rito, hindi sila pinapailawan paggabi. So doon tayo galing kanina sa may Ayala, sa may parking space ng Ayala, tapos may taxi, di ba? Yung huli kong vlog. Tapos pag diretsahin mo to Jollibee, tapos dyan sa unahan na yan, panigurado Lacson na yan. Kasi naalala ko kagabi from Bridco Port, dumaan dito yung tricycle, tapos dahil sarado na yun sa Jollibee, tapos dumiretso kami dun sa open na Jollibee. So nagda-drive thru kami. Okay, so tutur ko kayo sa loob. Tingnan natin yung mga namamasyal dito. I mean tumatambay. Negros Occidental.
Grabe, dami ko na napuntahang probinsya, no? Region na lang para mas madali. Central Visayas, Western Visayas, Eastern Visayas, napuntahan ko na. Achievement yan, mga hagala. Oo, so Western Visayas is ito na yun. El Negros, Rojas, basta Panay Island, El Negros. Tapos Central Visayas, Bohol, Cebu. Ano ba silang, may kasama ba sila? Siquijor, yun, Central Visayas. Tapos sa East Visayas naman ay ang Samar Leyte. Tapos Bicol Region, lahat yan. So yun ko yan. Wala nga lang talagang footage, nakakapanghinayang, no? So kailangan ko naman silang balikan para i-vlog at kumustahin kung kumusta na nga ba sila. Ano na nga bang mga bagong ganap, no? Sino? Ganda ng ano nila, gusali. Pang ano talaga na pang malakasan. Kapitolyo. Okay, yan na. Tatlong ano, rehiyon ng Visayas. East, West, and Central. Sa Mindanao naman ay North, Central Mindanao, Caraga Region, Soxargen, hindi pa lahat. Soxargen, hindi pa lahat, no? Pero ito sa punta ko na. Sige, yun na yun. Soxargen, Caraga Region, Davao Region. Oh, lahat na yata. Oh, lahat na. Napunta ko na sa Mindanao. Congratulations to me. Ibig sabihin pala, Luzon na lang hindi pa. Mimaropa, tapos na ako sa Mimaropa, pero yun nga lang, Palawan lang talaga. Hindi pa nakapag Mindoro, Marindoque, and Mindoro, Marindoque, Romblon. So yun, Palawan lang ang napuntahan ko, yung pa. Tapos sa Bicol Region, lahat yan suyod. Tapos Region 4A. So ano nga ba yung Region 4A? So yun po yung mga Region 4. Yun na yung Calabarzon. Alam niyo na yung Calabarzon. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal. Zone is Quezon Province. And Central Luzon. So yun na yung Pampanga, Tarlac, Bulacan. Yun, napunta ko na yun. Tapos sa Cordillera Administrative Region, yun yung Benguet. Ano ba? Benguet lang muna. Tapos ang La Union at saka Pangasinan ay nadaanan ko na, no? I don't know kung saan sila parte. Sila, dyan pa lang. So someday mapuntahan din natin ang mga Cagayan Valley Region. NCR, siyempre, di ba? National Capital Region. Negros Occidental. Galing, no? Iba talaga si Gala. Sa totoo lang, mga Gala, sa totoo lang, alam nyo, ako minsan naiisip ko sa sarili ko na kahit Pilipinas lang yung mga tinutur ko, ginagalaan, pinupuntahan, parang ako bumibilib na ako sa sarili ko. I love my own. Totoo yan. Parang sabi ko, achievement talaga to, no? Parang galing ko, although ko na talaga, nasa puso ko na talaga ang pagiging gala mula pa nung bata. Pero hindi ko talaga inisip na aabot sa gantong level talaga na, alam yun, dahil nga, at saka maraming salamat talaga kay Cebu Pacific. Kung hindi dahil sa kanya, sorry na lang, no? Thank you so much, Cebu Pacific. If it wasn't for you, I will never become Gala the Explorer level that I am becoming now. Hindi, wow, English pa more. Yun lang, no? So, maraming salamat kay Lance Gokongwei. Di ba? Siya yung may-ari, Lance Gokongwei or John Gokongwei. Sino ba yung basa Gokongwei? Thank you sa yung napaka-innovative. Basta napakagaling ng yung ginawa. As in, nakatulong, no? Yan nga nila, sabi nga nila, the more people you'll help, the more money you'll make. So, yan, ang purpose mo ay makatulong, hindi dahil para humita. Pero syempre, everything will follow. Natulungan mo ako, bumili ng ticket, Cebu Pacific is the best. Delayed flights, canceled flights, no problem. Very manageable, no, na issue. Ang mahalaga, ma-reach ko yung destination ko na mabilis at ligtas. Ganon yun. So ito yung dito, mga Gala, yung lugar. So kaya pala talaga tinawag siya na Capitol kasi binili, no, ang parte nitong Capitol area ay binili ng Ayala, ang iba naman ay
inupahan, no? List, di ba? List yun yung inupahan. List in the buy or for being sold, parang ganun. Basta, so, tinan mo to, Sida Hotel. Sida Hotel by Ayala. Kaya tinawag yung Ayala na Ayala Capitol Central. Ang closing time dito ay alas 9:30. Pero bago pa mag 9:30, kailangan ay i-close na yung park. Kailangan labas na lahat. May mga guardia dito nagro-roving, nag-iikot-ikot, no? Nagro-ronda, ronda patrol. Sa umaga naman ay alas 5 ng umaga sila nag-o-open dito. Just so you know, no? Just so you know, I got my best way to let go of you. Harap niya ay Jollibee. Parang sarap pa magkape ulit. Ang problema ay baka di na makatulog. Decaf na lang, no? Sige, decaf tayo. Hindi talaga pwedeng hindi magkape. Nag-ano na ako kanina, magkape. Pero wala, iba talaga. Hindi ako komportable, hindi ako satisfied. Tapos sa maliban sa lagon na nga, maganda talaga pag may lagon, no, kasi malamig. Parang yung hangin na naglaland sa tubig, babalik ulit sa taas, tapos yun, dadapos yung mga balat. Walang alas siyang pa-dancing fountain, no? Sana meron to. Lagyan nila to para mas lalong ma-entertain ang mga bakulod nun or mga ilonggo. Mga hiligay nun, karaya. Diba? Ang galing, no? Ganda, no? So, yun yung view. Astig naman pala dito kahit gabi. Tapos, kung dito ka naman na area, dito naman tayo kasi mas malapit. Picturean natin si yan, Kapitolyo yan eh. Tapos ito naman ay, di ko alam yan, parang bangko yata yan. Land Bank, ano yan? RCBC, Metro Bank. Just so you know, I got my best way to let go of you. Not a feeling so. Just so you know. Service first. Ito, picture natin yan. Hindi ko lang alam ako anong gusali yan. Sa ano din siya. DBP, Development Bank of the Philippines. Nice. Ganda kasi ng kanyang ano, ng kanyang disenyo. Tapos ito naman, punta din sa pinakadulo para ma-picture natin tong dito na area naman, si Sida. Galing. Pero Iloilo pa rin, no? Ganda ng ano, Molo Park, Haro Park, Delgado Park. Tama ba? Delgado ba yun? Yun doon sa may ano, City Hall ng GM Basa Street. Tapos sa Mandurriao, wala nang park ang Mandurriao, di ba? Oh, pero may ano doon. Walang historical sites ang Mandurriao kasi hindi naman talaga siya old. Hindi siya lumang lugar sa Iloilo. Bago lang siya na-develop. Oh, ang purpose noon para mailipat, ma-decongest yung downtown area, city proper. Wala nang traffic kasi ang mga tao, ba't pa hindi na kailangan pumunta pa ng ano, downtown for work, 'di ba? Or mall, shopping, lahat-lahat, no? Kasi meron na silang Mandurriao. Hati na talaga. Oh, saan pa ba? La Paz, 'di ba? May mga mall ang La Paz. Oh, congested. Ang La Paz, di ko nakita yung ano park nila kung saan banda. Basta mga battery doon napuntahan ko doon. So mga taga Bacolod dyan, pasensya na kayo ha kung pinakabungal ko talaga from port, medyo may mga hindi naman talaga siya ganun ka negative, no? Kumbaga normal lang din naman kasi yun na ako'y nagtatanong ganun, no? Tapos wala naman akong intention, no? Talagang sinabi na ng babae, pero
tama naman yung sinabi ng babae, lahat naman ng lugar talaga. Huwag naman talaga ito pakampama. Walang perfectong lugar. May mga nagaganap talaga ng mga hindi maganda. May mga ganun talaga. Sabi nga ng babae, sir, lahat naman talaga ng lugar. May mga ganun naman talaga no? May mga naitatalang mga insidenteng ganun. Kaya mas maganda na huwag ka na lang magsakay ka na, huwag ka na maglakad. Kasi yung 25 minutes, ano yun, sapat lang yun pang walking. Diba? 55 minutes, hindi yun malayo para sa akin, para lakarin. Kasi alam niyo naman yung trabaho, ginagawa ko ganun lagi, diba? Diba, ganda, lagoon yarn. Taasan pa natin yung, yung ilaw, yung contrast. Kaping-kapi na ako. Yan na yun, no? Tapos, yun, nagtataka lang parang bakit marami. Yun nga, I mean, alam ko naman bakit may mga taong grasa, may mga homeless, may mga, tawag na ito, homeless, may mga beggars, mga gano'n, mga nasa lansangan. Kumbaga, ibig sabihin, kumbaga, hindi lahat binayaan ng gano'n naman talaga sa mundo, di ba? Hindi lahat binayaan ng magandang buhay at magandang kapalaran. No? Pero syempre lang, parang, wala lang. Kung mayroon kayo may sasagot sa mga sinasabi ko, so pwede naman. Hindi siya intended for para insultuhin ang lugar, kayo, or ano pa man, di ba? Hindi siya hating. In fact, ako yung nagtatanong lang, no? Kumbaga, hindi naman ako hindi baka sabihin ako yung nagpapahipokrito as if naman sa Davao walang ganun, walang mga pulubi, no? Meron din naman mga marami nga, 'di ba? Sabi ko may mga badyaw na mga kapatiran, mga badyaw. Hindi kasi lahat pa ng badyaw sa Davao ay nagtitinda, no? May iba nang hihingi pa rin na kung saan yan ay ikinakahiya ng ibang mga badyaw na nagtitinda. Kaya tawagin daw sila na gudyaw kasi nagtitinda sila naman kung ano-ano. Tapos ano pa ba? Yan lang, no, sa basura. Sabi ko doon na siguro ang mayor ng Bacolod ay hindi pa nakapunta ng Iloilo at hindi man lang na-inspired, di ba? Para gayahin yung yung napakalinis na syudad ng Iloilo City. Consistently grabe tapos Iloilo, di ba ka? Tapos ayun lang. O di kaya kung hindi man siguro nakapunta na yung mayor ng Bacolod sa Iloilo City, kaso nga lang meron siyang mas priority, no. Hindi natin alam kung anong priority. Ang nakakalam niya kayo mga taga Bacolod lang kung ano nga ba ang inuuna or pina-prioritize ng inyong LGU dito sa City of Bacolod. So mayaman mayaman talaga, sobrang yaman ni Bacolod City. No wonder wala nang wala nang argumento, walang kukontra. So hindi na kailangan tingnan ng number sa GDP. Ganda, Iloilo City. Parang basta, sabi ko kanina, 'di ba, para ang downtown city ang downtown area of Davao, tsaka Tagum City, tsaka may konting parte ng Kidapawan, parang pinagsama sa gitna. Ang ganda. Amazing. Nakakatuwa. Deserve talaga na maging Metropolitan Bacolod. Basta mag-uunahan lang talaga 'to. Grabe, dikit ang laban ni Metro Bacolod and Metro Iloilo para tawaging Metropolitan, pang-apat na Metropolitan or pang-lima man, depende. Kasi si Cagayan de Oro City talagang grabe din siya, fastest growing economy din talaga siya. Sino pa ba? Si Mandawi, wala na, pasok na si Mandawi sa sa Metropolitan ng Cebu. Kasi yan, Metro Cebu. So Metro Iloilo na lang, Metro Bacolod, Metro CDO. Yun ang magpapang-abot. Si Metro Dagupan, di ko pa masabi. Si Metro Baguio, ayun. Di rin ako sure kay Metro Baguio, no? Not sure. Kasi iba pa rin talaga kapag hindi lang kasi si Baguio kasi although hindi ko naman sinasabing nila lang, no? Hindi ko naman ina-underestimate ang GDP, ang era, no? Ang revenue na makukuha ng isang ng Baguio City sa kanilang tourist spots. Kasi grabe, thousands of people ang pumunta araw-araw sa Baguio. Walang kinikilalang season, summer season man yan, December, kung ano man, basta may umaakyat talaga sa Baguio City. In fact, Baguio City ang pinakamabilis pasyalan. Kasi by land lang talaga siya. In a span of 6 hours sa Baguio ka na, makapagpahinga ka na, makatakas ka na sa mga problema sa Manila, sa mga taga Manila, mga taga Luzon. Sobrang daming mga umakyat dun sa lugar. For example, naboryo ka sa trabaho, 'di ba? Parang gusto mong makahinga. Magbagyo ka, pag meron ka lang 1,500 pesos, balik ka na 'yon.
Manila in Baguio kasi ang pamasahe ay 850 pesos. Ay hindi pala, 750 pesos ang pamasahe. Tama ba? Basta? Ay hindi pala, 850. O diba? I'm fighting with myself and I. 850 sa Solid North Luxury Bus. Ganun lang, no? So di ko sure, pero parang mas pwedeng maunahan pa si Metro Iloilo na maging metropolitan. Maunahan pa si Metro Baguio, no? Maunahan pa siyang maging metropolitan ni Iloilo, Bacolod or ni CDO. Posible pa. So si Metro Dagupan, di ko masabi nga kasi di pa napunta doon. Si Metro Clark, Metro Angeles, parang hindi ko rin masabi, parang malayo pa sa katotohanan. Although maganda si Clark kasi yun na nga. Pero wala airport, di naman airport alone, hindi siya sapat para mag-boss ng economy. Iba talaga kapag yung mga business parks and business districts, napakalaki talaga ng tulong ng BPO industry sa Pilipinas. Tapos kasi grabe trabaho niyan na may bibigay, di ba? So buhay yung ekonomiya. So sa Davao din talaga, nagkataon lang ang Davao na swerte lang talaga ang Davao kasi meron kaming kakao, meron kaming durian, meron kaming mga farm, di ba? Kompletos ricados kami. Kaya yun, kompletos ricados ang Davao. Kaya pasok kami sa sa top 10 richest city in the Philippines, di ba? So metropolitan na kami, ganun, third year na ang Davao. So congratulations mga taga Davao. Bago man, no? Fresh na fresh pa. From parang 2017 if I'm not mistaken. Para ba malaman kung kailan nagsimulang maging metropolitan ang ang isang metropolis sa Pilipinas, no? Si Metro Manila, kailan ba siya nagsimula? Si Metro Cebu, kailan ba? And Davao, kailan ba nagsimula? So yun lang siguro mga kagala. Thank you for watching. Mag-ingat ho kayo lahat. Halong kamuda, okay? Mga pangga. So nakakatuwa, no? Mga taga Bacolod, smiling. Pag ngumingiti sila sa iyo, talagang pati ang mata, no, kasama ngumingiti, nagsasmile talaga, no? Their eyes is smiling too, or as well. Okay, pagkatapos punta pa tayo sa Ayala, baka pwede pang magkape. Saan kaya may mga Starbucks ito malapit sa labas lang? Diba? Social Starbucks. Social ba pag Starbucks? Wala, masarap Dunkin Donut, wala kasi sa Decaf. Okay, so yun lang. Maraming thank you. Halong kamuda mga pangga.